Amy nagpasaklolo kay Trump. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Sa naging interview ni Karen Davila kay Senator Amy Marcos, dito'y napatunayan na hindi pinagsisisihan ni Senator Amy Marcos na sabihin, ipamalita sa buong Pilipinas maging sa buong mundo na ang kanyang kapatid ay isang adik, gumagamit ng pinagbabawal na gamot at lulong pa, at hindi nga siya kumakampi sa mga Duterte dahil kaibigan niya si Vice President Sara at ang mga Duterte, kundi dahil siya ay nasa panig ng tama. Kumbaga pinanindigan na talaga ni Senator Amy kung ano yung binitawan niyang salita. Kumbaga hindi niya na talaga binabawi. No? Kaadik daw ng kanyang kapatid na si BBM ay talagang seryosong issue dahil ito ay national security na. Dito na nakasalalay ang buhay ng mga Pilipino. At sa naisiwalat ni Senator Amy Marcos, nito lamang rally ng Iglesia ni Cristo, alam na niya na hindi na muling makakabalik pa ang mga Marcos pagdating ng 2028 elections. Sa totoo lang talaga, no, yung tungkol sa hindi na makakabalik ang mga Marcos, may posibilidad. Diba? May posibilidad talaga. Kung ibabase mo lang sa taong bayan, kung ibabase mo sa taong bayan, halimbawa, doon ka babase na yung mga boto nila tapos may Marcos na tatakbo na presidente sa mataas na posisyon, malabo na eh. Malabo. Siguro sa mga congressman, sa mga pwede pa. Pero yung mataas na posisyon, vice president, presidente, medyo syempre nakikita naman natin ang mga taong bayan ngayon eh. Talagang hindi na sila natutuwa sa mga nangyayari. Sa survey na talaga sinasabi. Doon na talaga pinapakita. No? Sayang eh. Kaya ito yung sinasabi ni Senator Amy na sa tagal ng panahon na gusto nating makuha uli yung tiwala ng mga tao. Nakuha nga natin noong 2022. Kumbaga nakuha nila eh. Kaso nga lang is biglang nagkaganito. Kaya ganun na naman. Diba? Kaya papasok na naman sa isip ng mga tao na talagang ganyan talaga kayo. Diba? Parang magkakaroon na ng trauma yung mga tao. Kay Senator Amy nga eh. Kung tutuusin talaga, nagkaroon na ng trauma yung mga tao. Diba? Kumbaga, take the risk na lang yung mga bumoto kay Senator Amy, yung mga nagtiwala sa kanya para manalo siyang senador. Na baka pag nanalo yan, magbago yan. Baka mamaya, ganito, marami kasing ganito. Pero pinakita naman ni Senator Amy nung nanalo siya sa pagiging senador is ganun pa rin. Kung ano pa rin yung dati, yun pa rin talaga yung paninindigan niya hanggang ngayon. 'Di ba? Pero syempre, nakita naman natin na sa 12th spot si Senator Amy na alam naman natin na kasi Senator Amy ay hindi napupunta sa 12th spot yan. Napupunta yan sa number 6, number 5, Marcos yan, 'di ba? Ganun kapopular dati. Ngayon, napunta siya sa 12th spot, parang pasang-awa talaga. Diba? So parang doon pa lang sinasabi na yung mga tao talaga is hirap ng kumbinsihin. Diba? Kung hindi pa siya na-endorso talaga ni BP Sara eh. No? Hindi pa siya na-endorso ni Robin Padilla, hindi siya na-endorso ni BP Sara. Malamang ko, hindi nakapasok sa Senator Amy. Kaya mga katunayan, tingin niya nakapasok siya o ano? Kung sakaling hindi siya in-endorso noong mga yon? Ang nais na lamang ni Senator Amy Marcos ay pagbutihin niya ang kanyang 6 na taong termino. Wala na siyang pakialam sa 2028 elections basta't naisiwalat na niya ang katotohanan tungkol sa kanyang kapatid na si BBM. Respect for what she said here. She has accepted that no Marcos will win in a national position anytime soon. And that speaking out about her brother being a DRUG addict was necessary because it has become a national security concern. It must have taken a lot out of her, although it is her
take responsibility to the world for making BBM run in 2022. Oh. Despite already knowing these things, dapat lang. Pero salamat na rin sa patuloy na pagsasalita at kapag labis na ang pagbagsak ng Pilipinas sa pamumuno ni BBM, posible kayang magsumbong na itong si Senator Amy Marcos kay US President Donald Trump. Kayong alam natin ang nangyari sa bansang Venezuela. Ayaw ni US President Donald Trump ng isang leader na may tama at adik. Sana ay hindi daw ito mangyari. Well, biniging diin ni former PACC Chair Greco Belhica ang seryosong implikasyon ng lumalakas na politics narrative matapos lumutang ang babala ni US President Donald Trump hinggil sa posibleng pag-target ng Amerika sa iba pang bansa. Para kay Belhica, ang ganitong pahayag ay hindi dapat baliwalain, lalo na ng Pilipinas. Aniya, Hindi, sandali lang. Sa totoo talaga, no, yung nangyari talaga doon sa Venezuelan president, no, sa Pilipinas, parang negative mangyari yan eh. No, negative mangyari kay PBBM yan. Baka hindi gawin yan. Kasi nga, syempre, alam naman natin na yung presidente ng Venezuela, alam naman natin na kontra sa kung ano yung nagiging hakbangin ng Amerika, hindi sila sumusuporta. Bagkos, mas kakampi pa nila yung kalaban ng Amerika. Kumbaga, salungat sila eh. Pero tayo dito sa Pilipinas, yung gobyerno natin, hindi tayo sumasalungat sa kung anong galawan ng Amerika. Kumbaga, nakaano pa rin tayo sa kanila na parang nakailalim. Parang gano'n. So, kung ikaw, supporter ka nila, nakapailalim ka, at sumusunod ka sa kung anong gusto nila, hindi para mangyari yon dito sa gobyerno sa atin. No, yun lang ang pansin ko. Pero kung gagawin ni PBBM na kalabanin si Donald Trump, ayun siguro. No, kaya para sa akin malabo. No, kahit sabihin natin na magsumbong kay Donald Trump, humingi ng pasaklolo, malamang ko hindi para kilusan niya yan ng ganyan eh. Kasi syempre isipin niya, sumusunod naman sa akin to eh, di ba? O, kita nyo naman. Yung taripa, kita nyo naman, di ba? No say, ha? Wala si President Trump na maaaring susunod na ang Colombia, Cuba at Mexico dahil sa politics. Sana hindi ito mangyari. Ngunit kung hindi agad magbabago ang sitwasyon dito sa atin, hindi na rin nakakagulat kung si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang susunod na i-call out ni Trump samantaling naglabas ng matapang at makabulong. Kasi kung pagbabasihan yung sinabi ni Senator Amy at mga nababalitaan sa ating Pangulo, maaaring kung talagang ganun ang paninindigan ni Trump na kailangan walang ganyan sa namumuno, talagang pati yung presidente natin madadali din. Pero sinasabi ko nga kanina, sa tingin ko hindi ganun Hindi ganun ang magiging intensyon niya. No, kasi nga ayos naman ang natin Ayos naman ang pakikitungo ng gobyerno natin sa kanila sa Amerika di ba? Yan sinasabi natin. Kaya nga kung sakasakaling mangyari kay PBBM yung ganun, gawin niya yung ginawa nung nasa Venezuela, nakalabanin si Trump, yun, yung Amerika. Diba? Ang reaksyon ang anti-corruption advocate at dating PACC Chair Greco Belhica kaugnay ng pag-aresto kay retired Major General Romeo Poquiz, isang veteranong sundalo at hayagang kritiko ng korupsyon. Sa kanyang maikling pahayag na mabilis na kumalat sa social media, diretsahang kinuwestiyon ni Belhica ang naging direksyon ng pamahalaan ni Ferdinand Marcos Jr. gamit ang paghahambing sa panahon ng ama ng Pangulo. Aniya, Dear PBBM, ang tatay mo, mga komunista ang pinakulong. Ikaw, sundalo, hanyari. Para kay Belhica, ang pahayag ay hindi lamang patama kundi isang hamon sa konsensya ng kasalukuyang... Para kasi nga nangyayari, ganito, kung sino yung kumakalaban, kung sino yung salungat, yun ang ipakukulong. Diba? Parang yun talaga yung nakikita natin Kaya nga sinabi, tama naman yung
Tatay niya is kinakalaban talaga, syempre yung mga komunista, yun talaga ang mga pinapakulong. 'Di ba? Pero ito yung nangyayari ngayon. Sino ba? Ito si PRRD. Dinala nila sa ICC. Si Senator Bato, ipapa-ICC, ipapakulong. O tapos kakasuhan sila Bongo, si BP Sara ipapatanggal sa pagiging Vice President. O i-impeach si Pukis, ipapakulong. 'Di ba? Marami pa. Lahat 'yun ang pinakakaso nun kontra sa gobyerno natin. 'Di ba? 'Yun ang pinakakaso nila. 'Yun ang kontra lang kasi sila. Kaya tuloy maiisip ng taong bayan, naiisip ko rin na ang mga napapakulong talaga is kapag ikaw kumakalaban ka kung salungat ka. No? Salungat ka sa administrasyon. Ganun ang nangyayari ngayon. Administrasyon, ipinahihiwatig nito ang kanyang pananaw na sa kasalukuyang panahon ang mga hayagang kritiko, kabilang ang mga veteranong nagsilbi sa bansa, ang siyang nauunang hinaharap sa kamay ng batas, habang ang mga itinuturong sangkot sa malalaking katiwalian ay nananatiling malaya. Kaya't ang mga senior citizen nagalit na kay BBM at sa Marcos administration, unahin daw muna nilang mag-resign at i-impeach ang kanilang sarili dahil sila ang mga tunay na magnanakaw at hindi si Vice President Sara na Tama. tahimik lamang na nagtatrabaho at walang matibay na ebidensyang korupsyon laban sa Office of the Vice Yes. President Wala at talagang kay matibay. Vice President Sa totoo Sara. lang. Panoorin natin ang buong video. Impeach nyo muna sarili nyo. Tama. Kayo yung may ginawang mali. Tama. Ayaw nyo impeach ang sarili nyo. Tama. Kayo na muna. Yung mga korap muna sa gobyerno, yan ang unahin nyo. Tama. Yung sinisita nyo kay Vice, 125 million. Malaki pa pondo ng mayor namin dito sa Pasay, 3 billion, 871 mantakin nyo si nanay, oh. Malaki pa daw pondo ng sa Pasay, di ba? Kaysa kay VP Sara. Eto nga kay VP Sara, 125 million eh. Samantalang sa flood control project, billion-billion eh. Hindi napapansin, di ba? Hindi nananagot. Kaya pinagmamalaki nila na, bakit may mga napakulong na kami? Di ba? Bakit? Si Saldico ba? Tsaka si Diskaya, hindi mga big fish? Yan yung sinasabi nila. Sinasaksak nila sa utak ng tao. Pero syempre, hindi naman ganun katanga ang mga tao. Para intindihin nilang ng ganun-ganun yung sinasabi nila na big fish si Saldico at si Diskaya. Mga tauhan lang din yan. Wala ding pinagkaiba yan sa mga nakakulong ngayon. Mga tauhan lang din lahat yan. 'Di ba? Kaya kung kayo ay talagang gusto nyo talaga seryosohin ang papanagutin yung mga nasasangkot dyan sa flood control na nagpahirap sa mga tao, ay talagang yung tunay na mga big fish talaga ang talagang dapat pananagutin dyan. Kaya nga lagi ko sinasabi dito, tinatanong ko, kaya ba? Diba? Kasi madali lang natin sabihin na ito ang kauna-unahang gobyerno na nagsiwalat ng mga korap. Di ba? Siniwalat lang. Pero syempre, wala pa rin talaga yung wala pa rin talaga yung pinaka-main source. Hindi pa rin na ipapakita, hindi pa rin napapanagot. Imposible naman kasing si Saldico ang namuno lahat niyan. Ang may pasimuno niyan. Siya talaga yung pader, parang ganun. Parang ang hirap naman paniwalaan yun. Diba? Sakit tauhan lang din yan. Diba? Kumbaga, yung mga nakakulong na una, is yun yung mga service crew. Diba? Mga service crew. Si Diskaya, supervisor. Ayan. Si Saldico, manager. Parang ganun. Pero yung pinakamay-ari, pinakamay-ari ng restaurant ay hindi nakukulong. Parang ganun. Kailangan yung pinakamay-ari. Kung sino yung mga namumuno dyan. Siyempre, kapag malaki negosyo, maraming may-ari niyan, di ba? Magkakasama, magkaka-partners. Sino yun? Sino yun? Mananagot ba yun? Yun yung hinihintay. million. Walang nang i-impeach sa kanya, walang sumisita. Tama. 125 million lang. Oo. Billion yun. 3 billion 871 million alam ang ni pondo nanay, niya ng year 2025. Di ba? Ang laki ng pondo nung tama nga naman hindi nila sinisita.
'Di ba? Samantalang kay VP Sara, kasi kay VP Sara sa totoo lang, hindi naman talaga yung confidential fund ni VP Sara ang tinitignan dito. Hindi naman dahil sa ginanon siya, kinasuhan siya, or gusto siyang i-impeach dahil doon. Gusto siyang i-impeach dahil natatakot sila na maging presidente si VP Sara. Pero kung si VP Sara, alam natin na walang kwentang tao, walang kwentang politiko, hindi nila papansinin yan. Kakampihan pa nila lalo yan. Diba? Mas magugustuhan pa nila yan. Pero si VP Sara kasi alam naman natin, talagang etong taong to matapang eh. Straight tong taong to. Katulad ng tatay niya, nakita naman natin, straight. Kaya nga sinasabi nila, no panahon ba ni Tatay Digong, may mga napanagot bang mga korap? Talaga namang wala ang mapapanagot ng mga panahon na yun. Alam nyo kung bakit? Lahat ng mga korap nun natatakot. Natatakot gumawa ng kalokohan, hindi sila makaporma. So, sino yung papakulong ni Tatay Digong? Diba? Sino yung papakulong niya? Kung lahat mga nagtiklupa ng mga tuhod. Ganun yun. Tingin ninyo, bababa ba yan ngayon sa year 2026? Mas malaki yan. Tama. I think gagawin niya yung 4 billion. Isa lang alkalde yan ha. Ang pondo lang ng Pasay is only Laki, 9 million, 9 billion 350 million ng 2025. Kabisadong kabisado ni nanay. Is 30% o 35% ng budget ng buong Pasay. 1,871 million. Kay Vice President, 100. Ayun naman, pinatatawa nyo naman ako eh. Oo. Tama. Huwag nyo kaming patawanin at loko-lokohin. Tama. Hindi naman lahat ng Pilipino ay kaya nyong bulahin. Tama. Maging makatotohanan po tayo. Tama. Ako, wala akong galit sa inyong mga nakaupo. Kaya lamang po, Kahit ako, wala akong galit sa ayaw niyo kanila. po kasi Talagang tama. inaano ko lang sila, kumbaga, tinatanong, ganyan, komentuhan ko lang. Pero syempre, nakakainis lang ng konti, di ba? Tema ng gobyerno. Tama. Basta po sa Mga akin, pinagagagawa year kasi nila. 2028, Sara Yeah! Duterte. Yeah! Grabe itong mga lods. Talagang balik dilawan na tayo sa panahon ngayon, no? Sus Mariusip. Kaya nga sinasabi ko dati, di ba? 7 million. Ito sinabi ni Sir Chinitong Tisoy na balik dilawan na naman. Sa totoo lang talaga, yung awayan ng Marcos at Duterte, magiging credits yan sa mga dilawan. Pinanonood lang nila yan. Nagpa-popcorn lang sa gilid dyan. Kaya nga ito kung sakaling ma-impeach si BP Sara at wag naman sana, kung sakaling ma-impeach yan, malaya na yung mga dilawan yan. Sigurado yan. Diba? Kasi syempre, madali na nilang matatalo si si PBBM eh. Kung bakit madaling matatalo, alam naman natin na balik na naman sa ganung suporta, yung dami ng suporta kay PBBM, gaya nung naglaban sila ni Lenny. So yun ang iisipin nila. Natalo na ni Lenny yan nung Vice President. O ngayon, wala nang mga DDS na nakasuporta sa kanya. 'Di ba? Wala na. Ang laki nung mabibiyak sa kanya. Ang laki nung mawawala. Once na si BP Sara ma-impeach, mawala na ang suporta ng mga Duterte kay PBBM, ang laki nang mawawala. So babalik na naman sa dati. 'Di ba? Ganun na naman. Dikita na naman ang laban nila ni Lenny. Halimbawa, 'di ba? Ganun. At kung sana ba, ganun pa rin ang magiging bilang, kung ganun pa rin kadami nung naglaban sila ni Lenny, ang problema, kung mas nabawasan pa. 'Di ba? Kaya gustong-gusto nilang ma-impeach si BP Sara. Kasi si BP Sara, kung tutuusin, yan ang pinakamahirap na kalaban. Kaya kita nyo naman yung mga dilawan, mas nagpupursige sila na matanggal si BP Sara sa pagiging Vice President. Samantalang ang may atraso sa mga dilawan, ang mga Marcos. 'Di ba? Kaya nga iisipin mo, bakit galit sa mga Duterte to? Ano atraso ng mga Duterte sa dilawan? Wala naman. Hindi naman si Tatay Digong ang nagdeklara ng martial law. Hindi naman si Tatay Digong ang mga nagpakulong sa mga mahal sa buhay ng mga dilawan. Sino ba? 'Di ba? Kaya nagtataka ako Kahit ako nagtataka, bakit galit na galit sa mga Duterte? Ang may atraso sa kanila, mga Marcos, galit na galit sila. Ilang dekada na silang galit sa mga Marcos. Tapos ngayon, ang bait-bait naman nila ngayon. 'Di ba? Ang pinag-iinitan ngayon, Duterte. 'Di ba? Kaya alam natin 'yan. Kasi gusto talaga nilang mapaalis si BP Sara. Dahil yan ang malakas, tinik sa lalamunan nila yan Hindi nila magagawa, gusto nilang gawin.
kapag nag 2028, kahit sino ang mga manok na peso nila doon, hindi mananalo. Pero kung si BP Sara mawawala, baka nga kahit si Ontiveros, manalo eh. Diba? Sa mga panahon na yun, diba? Ay, nako. Kawayang terminal. Tignan nyo to mga lods. Mga kawayan. 7 million? Grabe. Parang Kawayan? naalala ko 7 tuloy million. yung proyekto ni Aquino na back-to-back na inidoro. Grabe, no? Ito na lang ba ang serbisyo na ibibigay nyo sa mga Pilipino? Sus Mariosep, 7 million? Kawayan. Makabili ka na ng magandang bahay sa 7 million eh. Tapos ito, terminal lang, kawayan lang ang nilalagay nyo dyan. Terminal, kawayan eh, no? Hindi, baka kaya ginawang kawayan yan para mas mas ethnic ba yon tawag doon? Mas kakaiba. Diba? Kawayan yung terminal. Madaling mabulok yan, madaling masira yan eh, di ba? Grabe ka, kurakot. Sus Mariosep, wala na talaga silang Dapat ginawa na lang nila dyan, istro eh. delikadesa, no? Itong mga politiko, ang akala siguro nila, mga bobo ang mga Pilipino, na hindi di-differentiate kung, di ba, ano ang gawa ng worth 7 million. Di ba? Kasi kung titignan natin to, worth 7 million. Wala pang 7 million yan. Kitang-kita naman natin. 'Di ba? Kawayan. Ay, magkano lang yan? 7 million, sobra-sobra yan. So kanino mapupunta yung sobra niya? Talagang sa ngayon no, basta makakatipid lang. Okay lang sana yung nagtitipid ka, 'di ba? Halimbawa, hindi naman 7 million. Kung siguro mga halagang 1 million, pwede na tayo magpagawa ng ganyan. Yan, maintindihan mo pa eh. Kaso nga lang, 7 million tapos ganyan ang ipapakita mo, di wow. Yun ba to? Yan ang tatak Marcos ngayon, no? Kasi nag-start yan, no? Enero 2025. Parang katulad talaga sila ng mga dilawan, no? Yung standard ngayon at standard ng Aquino administration, pare-parehas mga tae. Hindi na ito usapin tungkol sa mga magkakadugo o kung magkapatid man kayo sa loob ng politika. Oo. Ito ay kapakanan na ng bawat Pilipino sa Pilipinas. National security na ang pinag-uusapan. Kaya tama lang ang ginawang paghisiwalat ni Senator Amy Marcos at salamat dahil hindi niya ito pinagsisisihan. Ano ang inyong opinyon? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. Siyempre, supportahan niya si Robin Sweet Showbiz. At siyempre, natunghayan din natin, supportahan din natin to si Chinitong Tisoy and siyempre si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.